Tunay na mabuti ang Diyos sa Israel, lalo na sa mga taong malilinis ang puso. Ngunit sa mga tao, ngunit ako halos mawalan na ako ng pananampalataya. Naiinggit ako nang makita ko na ang mga mayayabang at masasama ay umuunlad. Malulusog ang kanilang mga katawan at hindi sila nahihirapan, hindi sila naghihirap at nababagabag na tulad ng iba. Kaya ipinapakita nila ang kanilang kayabangan at kalupitan. Ang kanilang puso ay puno ng kasamaan at ang laging iniisip ay paggawa ng masama. Kinukutya nila at pinagsasabihan ng masama ang iba. Mayayabang sila at nagbabantang manakit. Nagsasalita sila ng masama laban sa Diyos at sa mga tao. Kaya kahit na ang mga mamamayan ng Diyos ay lumilingon sa kanila at pinaniniwalaan ang mga sinasabi nila. Sinasabi nila, paano malalaman ng Diyos? Walang alam ang kataas-taasang Diyos. Ganito ang buhay ng masama. Wala ng problema, yumayaman pa. Bakit ganon? Wala bang kabuluhan ang malinis kong pamumuhay at paglayo sa kasalanan? Nagdurusa ako buong araw, bawat umaga ako ay pinarurusahan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita po. So, dito, nais ko lamang pong si Asa po ay membro po siya ng lipi ni Levi or kumbaga po Levites po siya. Membro din po siya ng mga awit. Halos ang 11 po ng awit ay sinulat po ni Asaph. Pero may dalawang katotohanan po na nung tinitingnan ko ito, kahit tayo pong mga lingkod ng Diyos ay minsan ay hindi po kumbaga po ay hindi tayo nakakalampas o kumbaga tayo po ay nakakaranas din po ng ganitong bagay. Yung una po ay yung life struggles. The life has struggle. Yun po yung una. The life has struggle. Kasi pag tinignan po natin yung verse nung sabi ron, ang Diyos ay mabuti sa kanyang bayang Israel. So ganun po sila mag-introduction, especially when it comes sa pagsamba po nila sa Panginoon. Pero pagdating po ng verse 2, ang tinuro po ng Diyos kay Asaph, pagdating po sa uri ng pananambahan, ay yung pangingin totoo sa harapan ng Panginoon. Kaya doon sabi ni Asaph, ngunit ako sa aking sarili, halos mawala na ako ng pananampalataya. Kaya sa mga katotohanan po, sabi ko kahit tayo mga pastor ay makapagbibigay ng katotohanan na ang buhay talaga ay may struggle. Hindi po tayo immune sa mga struggles po ng buhay. May struggle ka na sa pamilya, may struggle ka pa sa ministry, at mas matindi sa ministry, ganun po. Pero kahit may struggle sa ministry, ay nagagawa nating magpatuloy. Dito, sa Psalm 73, verse 2 hanggang verse 14, nasabi nga po ng isang mahusay na tagapagsalita. Sabi niya, ang pinakamatinding labanan daw ay wala naman talaga sa labas. Sabi niya, the greatest battles lies within. Nasa kalooban mo talaga kung paano mo ito pagtatagumpayan. Kaya kapag ang struggle po sa buhay ay dumarating, ang tatlong bagay po yung naranasan ng mamayan. Una, yung dumarating yung pag-aalinlangan. Minsan, maaaring tinatanong natin na epektibo ba ako sa ministry? Sa ministry. Sa akin po personally dumating sa akin yung ganyang katanungan. Dito lang siguro mga this year lang, fresh na fresh pa. Medyo umuusad pa lang po kami sa biyaya ng Diyos. Dumating talaga sa buhay ko na tinanong ko sa sarili ko na epektibo pa kaya ako sa ministry? Tapos tinanong ko na rin yung misis ko, effective pa kaya ako? Kasi pag dumarating talaga yung struggle sa ministry, talagang sobrang hirap. Kaya nagkakaroon ng katanungan. Kaya sabi ni Asaph, mabuti pa yung masama. Sila ay may magandang mga katawan, hindi sila nagkakasakit. Kumbaga pag tinignan mo, puro positibo yung nangyayari sa kanila. Pero sabi ni Asaph, ngunit sa akin, muntik na ako mawala ng pananampalataya. Kaya makita po natin, pagdating sa isang lingkod ng Diyos, nagkakaroon siya ng katotohanan sa harapan ng Panginoon. Yung pag-amin niya na nandun talaga yung struggle ng buhay. Sabi nga,
sabi niya, doubt comes from a struggling mind. Yung pag-aalinlangan daw po ay nanggagaling yan sa isang isip na nag-i-struggle. Kaya ganun. Kaya sa amin po, sabi mo nga, sa isang pastor, ano yan isang pagpapala na may mga pastor na nakapalibot sa iyo. Kasi sabi nga po, no man is an island. Hindi mo kayang mag-isa. No? Kailangan kung ikaw ay isang pastor ng iglesia, may mga kaibigan kang pastor. Kasi siya yung magbibigay ng encouragement sa iyo, siya yung magpupush sa panahon na ayaw mo na. Kaya sa amin, meron kaming sa Kanlubang po, meron kaming Pastor Nestor, meron kaming Pastor Randy. So kami nila Pastor Resty, kami yung lagi nagsasama-sama. Mahalaga po yun. Minsan, pag nagsasama-sama kami, wala na yung of course, nandun po yung Word of God, pero kadalasan, paano yung nag-uusap kami patungkol paano makapagpapatuloy sa ministry. At sa panahon na nagtanong din ako sa Diyos na epektibo pa kaya ako, yun din po yung panahon na first time ako umattend dito Yun yung panahon na struggle talaga kami sa ministry. At sabi yung isang pastor doon ay tinitreasure ko yung word niya kasi nandyan siya hindi para makarinig ka ng mga magagandang salita, kundi para i-correct ka doon sa mga pag-aalinlangan mo sa Diyos. Kaya sabi ko nga, lagi ko pong sinasabi, i-treasure natin yung mga pastor na nandyan, hindi para lang bigyan ka ng magagandang salita, kundi para i-correct ka minsan sa mga pag-iisip mo, hindi matuwid. No? Kasi pag nag-i-struggle ka talaga sa buhay, parang nakasentro ng lahat sa iyo lahat ng gusto mong gawin na hindi maka-Diyos gagawin mo. Yun po. Kaya, pag nagkaroon ng struggle sa buhay, dumarating yung doubt. Sabi, nagkakaroon ka ng yung loss of confidence, para bang tingin mo sa sarili mo, hindi ka na epektibo, hindi ka na makakausad. Pangalawa, naapektuhan ito yung commitment mo. Commitment mo sa buhay. Kaya, sa may commitment to God, command are affected. Kung dati ay talagang sobrang init mo sa Diyos, kapag dumating ka sa struggle, parang naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Pero hindi na gano'n kainit. Sabi nga po, ang backslider daw, hindi yan yung nasa labas ng church. Minsan nasa loob ng church yan, pero hindi na gano'n kainit ang paglilingkod sa Panginoon. Kasi nung dekada 80, pag sinabing backslider, sila yung mga taong hindi na nag-church. Pag nakita si pastor ay lumalayo. Pero ang backslider in heart po, nasa loob pa rin yan ng church. Pero hindi na talaga gano'n kainit yung pagsamba at paglilingkod sa affected na yung commitment niya sa Panginoon. Kaya pag tinignan po natin yung Asaph, kakaiba yung buhay niya. Nung nag-struggle siya, nagkaroon ng pag-aalinlangan at naapektuhan yung commitment. Pangatlo, nagkakaroon tayo we make a wrong conclusion in life. Gumagawa tayo ng mga maling sapantaha sa buhay. Kaya pag tinignan natin yung verse 13 hanggang verse 14, nung in-observe yun ni Asaph, sabi niya, pagkatapos in-observe ni Asaph yung mga bagay na ito, ang sabi ni Asaph, parang, bakit ganun? Mas pinagpapala pa yung mga makasalanan, samantalang kami na tapat at malinis ang pamumuhay. So pansinin po ninyo yung buhay ng isang tao ng Diyos na naglilingkod sa bahay ng Panginoon. Nung dumaan siya sa struggle, nakita mo yung buhay niya. Kaya nung pinag-aaralan ko, sabi ko, kahit kaming mga pastor, dumadaan talaga sa ganitong bagay. No? Salamat kung may mga membro nakakaintindi sa atin. Pero madalas, hindi nila tayo maintindihan. Kaya masarap na may mga pastor na nandyan para i-encourage ka. May mga pastor na nandyan para i-correct ka sa mga maling. Kaya sa amin po, sa akin, hindi naman po napakalaking blessing po sa akin si Pastor Nestor. Kasi yung panahon na gusto ko na bumalik sa Nueva Ecija, naiiwan ko na yung Kanlubang. Sabi ko, sobrang struggle ko rito. Pero sabi niya, pag ginawa mo yung pastor, magagalit ako sa iyo. Isip mo na ako. So, pero nung sinabi ko yung kay Pastor Nestor, nakapag-message na ako sa Malta. Kumbaga po sigurista din ako. Minessage ko muna yung pamilya ko. Sabi niya, sige, pwede ka muna magpahinga. Uwi ka muna rito kahit ilang panahon. So talagang bago muna ako nagpaalam ay sinigurado ko muna yung uuwi ako. Kasi baka pag pumukay dito, hindi naman pala okay. So ganun po ako kasigurista. Pero sabi niya sa akin, pag ginawa mo yan, magagalit ako sa iyo. Hanggang sa sabi nga po pagdating dito pag tinignan po natin yung struggle po ni
ni Isaac, kakaiba siya. Sabi nga, sabi po ng isang Bible scholar, we don't serve God because of what we get out of it, but because He is worthy of our worship and service, regardless of what He allows to come to our lives. Sabi po ito ng isa pong scholar ng Dallas Theological. Sabi niya, hindi raw tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa kung ano ang makukuha natin. Ulitin ko po, hindi raw tayo naglilingkod sa Diyos dahil sa kung ano yung makukuha natin sa paglilingkod. Ngunit dahil siya ay karapat-dapat sa ating pagsamba at paglilingkod, anuman ang pinapaliagan niyang dumating sa ating buhay. Amen. Ganun po, Kasi minsan pag ikinumpara mo talaga yung buhay mo sa iba, bakit yung kapitbahay namin parang mas okay siya? Bakit yung church nila parang mas maganda, mas matagal na kami sa kanila? Pero naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi dahil yung sa makukuha mo, kundi dahil ang Diyos ay karapat-dapat paglingkuran. So, yung panguli po, nakikita natin dito sa verse 15. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na intimacy with God. Sabi niya, kung sasabihin ko rin, sinabi nila, para na rin akong nagtraidor sa inyong mga mamamayan. Kaya sinikap kong unawain ang mga bagay na ito, ngunit napakahirap. Pero nang pumunta ako sa inyong templo, doon ko naunawaan ang kahihinatnan ng masama. Tunay na inilalagay niyo sila sa madulas na daan at ibinabagsak sa kapahamakan. So makikita po natin dito sa pangalawang pahina po o page po ng Psalm 73, sabi niya, ngunit nang pumasok ako. Sabi niya pa nga sa verse 15, sabi niya, inunawa akong mabuti pero ang hirap talagang maunawaan. Kasi pag nag-i-struggle talaga yung isip mo, mahirap talagang pumasok yung tamang pangunawa. Sabi niya, nahirapan akong unawain eh. Pero nang pumasok ako sa templo ng Diyos, doon ko nalaman ang kahihinatnan nila. Kaya yung mayamang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay tumutulong ito sa atin upang maituon ang ating paningin, ang ating atensyon sa mga bagay ng Diyos. Kaya mahalaga na mapalalim natin yung ugnayan natin sa Panginoon. Kasi pag lumalalim po yung ugnayan natin sa Panginoon, ay sinasaayos po nito yung mga prioridad sa ating buhay. Kasi pag nag-i-struggle ka, yung priority mo na-apektuhan yan. Kasi during that time po talaga, sinubukan ko na mag-apply sa mga company. At sunod-sunod naman yung pagbibigay sila, mayroon ka ng tinatawagan na ako, pero nagtatalo yung isip ko, itutuloy ko ba ito o hindi. So yung priority ko nawawala dun sa panawagan ng Diyos. Kaya mahalaga na mapaunlad na yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sapagkat kapag umuunlad dito, yung priority natin sa buhay ay naisasaayos. Pangalawa, nagkakaroon ka ng tamang perspektibo sa buhay. Yun yung isa sa pinapakita ng verse 15 hanggang verse 20. Regain a proper perspective. Kasi doon sa verse 2 sabi ni Isaac, ngunit sa aking sarili, muntik na akong mawala ng pananampalataya. Pag pinansin mo yung verse 2 hanggang verse 14, pag tinignan mo yung perspektibo niya, apektado talaga eh. Pero sabi niya, nung pumasok ako sa templo ng Diyos, doon ko naintindihan. Kaya kapag tayo ay umuunlad yung ating ugnayan sa Panginoon, we regain a proper perspective in life and in ministry. Kaya ganun. Hindi ko narinig yung audible voice ni Lord. Yung talaga huwag yan. Wala ako narinig na ganun eh. Pero nagpapadala siya ng tao para i-correct yung mga mali mong kaisipan. Nagpapadala siya ng tao, hindi para marinig mo yung gusto mong marinig. Kasi ang tao, pag nag-i-struggle siya, naghahanap siya ng mga taong magsasalita ng gusto niya lang mapakinggan. Pag hindi niya gusto, lumalayo na siya. So, ganun po. Kaya yung mga taong ito, pinadadala sila ng Diyos at sasabihin niya sa iyo minsan yung ayaw mong marinig. At yung pangatlo na ay we reassess our values in God. Makikita mo yung pinakamahalaga, yung kahalagahan mo sa Panginoon. Kaya ganyan yung Asaph eh. Kaya pagdating niya ng verse 26, 27, and 28, sabi niya, ito yung ipinahayag niya yung puso niya sa Panginoon. Kaya
sa pastoral, ano, kumbaga po sa paglilingkod ng Panginoon o sa Panginoon, sabi ko hindi siya biro eh. No, umiiyak ka sa pamilya mo, pero mas matindi yung umiiyak ka doon sa mga taong ibinigay mo yung buhay mo. Kasi minsan talaga, sabi ko nga po ay, minsan hindi ka nila maiintindihan eh. Pero ang nakakaintindi lang sa'yo, yung mga taong kasing uniforme mo lang. Ano, sila yung mga tao na mas makakaunawa sa iyo. Kaya kapag pastor ka at nag-iisa ka lang, mahihirapan ka talagang ilaban ng buhay. Kinakailangan mo ng mga kasamang pastor, para gabayan ka sa lakbayin ko. Kaya yung iisap, nakita mo siya eh. Bagamat may tagumpay siya sa buhay, pero dumating talaga na nag-struggle siya. At nakita niya yung kahalagahan ng pagpapalalim na ugnayan sa Panginoon. Magandang araw po at pagpalain tayo. Salamat po.